Hoy mga kaibigan, ako si Dr. Rowena Bautista. Ikinagagalak kong makita kayong muli. Alam niyo, madalas kong tinatalakay sa channel na ito ang mga malalaking paksa tulad ng kalusugan ng prostate, testosterone, at pagiging aktibo. Ngunit ngayon, gusto kong talakayin ang isang bagay na mas personal. Isang paksa na madalas nasa isip ninyo, pero marahil ay hindi natin napag-usapan ng hayagan. Pag-usapan natin ang tungkol sa foreplay. Ngayon, bago kayo umalis sa pag-aakalang ito ay isang mababaw na usapin lamang, pakinggan niyo muna ako. Ang kalidad ng inyong intimate life ay isang malaking bahagi ng inyong kabuuang kagalingan, kaligayahan, at koneksyon sa inyong partner. At masasabi ko sa inyo, basa aking 15 taong karanasan sa paggabay sa mga mag-asawa at sa lahat ng aming pag-usap, maraming kalalakihan ang may bahagyang maling pagkaunawa sa foreplay. Hindi ko sinasabing hindi sila magagaling na mangingibig. Hindi iyon. Ito ay mas tungkol sa isang fundamental na hindi pagkakaunawaan kung ano ang foreplay at, higit sa lahat, para saan ito. Kaya ngayon, ibubunyag ko ang aking mga natutunan kung ano ang sinabi sa aking ng mga kababayhan na lihim nilang inasam. At bibigyan ko kayo ng numero 1 paraan na maring ganap na magpabago sa inyong buhay intimate. At maniwala kayo, malamang hindi ito ang iniisip ninyo. Magsimula tayo sa simula. Ano ang naisip ng karamihang lalaki kapag naririnig nila ang salitang foreplay? Karaniwan, ito ay isang listahan, hindi ba? Halikan, haplos. Marahil kaunting manumanong pagpapasigla bago ang pangunahing kaganapan. Madalas itong tinitiknan bilang isang pampainit, isang panimula, isang bagay na kailangang daanan para makarating sa totoong bahagi. At diyan nakakamali. Ayan ang kaisipan na kailangan nating baguhin. Para sa napakaraming kababayhan, ang foreplay ay hindi isang pampainit. Ito na mismo ang pangunahing kaganapan. Hindi lamang ito isang pisikal na gawain. Ito ay isang malalim na emosyonal at psikolohikal na karanasan. Ito ay tungkol sa koneksyon, pagnanasa, at ang pakiramdam na tunay kang nakikita at ninanais. Isipin ninyo sa ganitong paraan. Para sa karamihang lalaki, ang pagkasabik o arusal ay isang mabilis na proseso. Madalas itong biswal at direkta. Para sa karamihang babae, ito ay isang mas komplikado at unti-unting karanasan. Ito ay tulad ng pagsisindingang apoy. Hindi mo lang basta ihahagis ang isang posporo sa bunton ng kahoy at asa ngang isang malaking apoy. Kailangan mo ngang panggatong. Kailangan mo ngang mas maliliit na piraso ngang kahoy. Kailangan mong buuin ito ng dahan-dahan at may intensyon. Kaya, pag-usapan natin ang numero 1 pagkakamali na nakikita ko sa mga lalaki. Masyado silang nakatuon sa huling layunin. Nagmamadali sila. Inisip nila, okay, paano ako makakarating mula sa A hanggang B sa pinakamabilis na paraan? At sa paggawa nito, nawawala ang buong punto. Nawawala sa kanila ang paglalakbay. At sa pakawalang ng paglalakbay, naiwan nila ang kanilang partner. Kaya, ano ang numero 1 paraan ng foreplay na lihim na inaasam nga kababayhan? Hindi ito isang kakaibang galaw. Hindi ito isang komplikadong teknik. Ito iyon. Ang numero 1 paraan ng foreplay ay ang hanap na pakalas na inasahan o ekspektasyon na makakaroon na intercourse. Hayaan ninyong isipin iyan sandali. Alisin ang ekspektasyon. Hindi ito tungkol sa pagsuko sa intercourse. Ito ay tungkol sa isang malalim at fundamental na pagbabago sa pagtingin sa buong karanasan.
Kapag tinignan mo ang intimacy na ang layunin ay simpleng maging malapit, kumonekta, mag-explore, mag-enjoy, at magbahagingang, isang sandalingang, tunay na paglalambingan ng walang anumang presyon na makarating sa isang tiyak na patutunguhan, lahat ay nagbabago. Nagbabago ang hangin sa silid. Nawawala ang tensyon. Ito ay hindi lamang isang trick. Ito ay isang malaking pagbabago sa pananaw. Ito ay isang game changer dahil tinutugunan nito ang pinakapusongong kung ano ang lihim, at minsan hindi naman lihim na hinahangat ng nga kababaihan, kaligtasan, spontaneity, at isang malalim na pakiramdam na ninanay sila para sa kung sino sila, hindi para sa kung ano ang may bibigay ngang kanilang katawan. Kapag inalis mo ang presyon na iyon, ang hindi sinasabing hiling, lumilikha ka ng isang sagradong espasyo para sa tunay na intimacy na umusbong. Hindi ka na kumikilos batay sa isang timeline o isang listahan sa isip. Makakapag-relax ka, makakapag-relax ang partner mo, at ang buong karanasan ay nagiging isang sayaw ng pagtuklas sa isa't isa, mas masaya at hindi transaksyonal. Mula sa pagiging isang pagtatanghal, ito ay nagiging isang partnership. Isipin ninyo ang epekto nito sa psikolohiya. Para sa isang babae, ang pakiramdam na ninanais ay madalas may kasamang bigat ng performance anxiety. Handa na ba ako? Masarap pa ang pakiramdam? Masiyahan kaya siya? Ngunit kapag malinaw mong ipinapaalam na hindi ang huling bahagi ang layunin, pinapalaya mo siya mula sa pasanin na iyon. Sinasabi mo, narito ako para sa iyo ngayon, sa sandaling ito. Anuman ang mangyari, anuman ang gawin natin, sapat na ito dahil makasama tayo. Ito ay isang kilos ng purong at walang kondisyong pagnanasa, at ito ay napakalakas. Ipinaparamdam nito sa isang babae na siya ay pinahahalagahan, hindi lamang ginugusto. Itinataas nito ang buong karanasan mula sa isang pisikal na gawain tungo sa isang malalim na emosyonal na koneksyon. Kaya, paano mo ito isasagawa? Ito ay isang sinadiyang desisyon na baguhin ang iyong focus mula sa pagdating doon patungo sa pagiging narito. Ito ay tungkol sa pagtanggap sa paglalakbay at hayaan ang patutunguhan, anuman iyon, na natural na mangyari. Hatiin natin sa ilang praktikal na paraan na nagmumula sa pangunahing prinsipyong ito. Bibigyan ko kayo ng maraming paraan dahil ang intimacy ay hindi isang one-size-fits-all na solusyon. Ito ay isang komplikado at magandang tapiseriya, at bawat sinulit ay mahalaga. Unang paraan, ang kapangyarihan ng pagiging presente. Kapag kasama mo ang iyong partner, maging kasama nila, ibig kong sabihin, tunay, ganap, at walang pag-aalinlangan. Ito ay isang radikal na kilos sa mundo ngayon na punong distraksyon. Nangangailangan ito na sadya mong patayin ang TV, ay silent ang iyong telepono, at ilayo ito sa paningin. Ibigay sa kanila ang iyong buong atensyon. Hindi lang ito tungkol sa paghahanda para sa isang pisikal na gawain, nagsisimula ito sa iyong isip at puso. Kapag ikaw ay ganap na presente, maririnig mo ang lengguwaheng kanilang katawan, mapapansin ang mga banayad na senyales, at tutugon ng toto, hindi mula sa isang kabisadong script. Ang iyong presensya ay isang regalo. Nag-alok ka ang iyong pinakamahalagang yaman, ang iyong atensyon. Nagsisimula ito sa malilit at sinadyang kilos. Isang mahigpit at matagal na yakap na hindi minamadali. Isang marahang halik sa batok habang naglalakad sila, o pahawak sa kanilang kamay habang nag-usap sa sofa, habang ang iyong hinlalaki ay dahan-dahang gumuguhit ng bilog sa kanilang balat.
Ang ma ito ay hindi lang basta kilos. Ito ay mga malalim na pakilos ng koneksyon na walang inaasahang kapalit. Ikalawang paraan. Ang signing na pakikipag-usap. Ang tunay na foreplay ay nagsisimula bago pa man kayo makarating sa kwarto. Nagsisimula ito sa simpleng kilos ang pag-usap. Hindi ito tungkol sa mababaw na usapan. Ito ay tungkol sa pagbuongay emosyonal at intelektual na koneksyon. Tanungin mo siya tungkol sa kanyang araw, kung ano ang kanyang nga pinakakabalahan, o kung ano ang bumabagabag sa kanya. At ang pinakamahalaga, pakinggan mo talaga ang kanyang sagot. Mari din kayong mag-usap tungkol sa mga masasayang alaala. Naalala mo ba noong nagdate tayo sa Tagaytay at uminom ang kape habang pinapanot ang paglubok ngang araw? Ang ganitong pag-usap ay nagpapanumbalik ngang damdamin ngang saya at koneksyon. Pwede ka ring magpahayag ngang pagnanasa sa banayat na paraan. Inisip kita kanina at kung gaano kakaganda sa suot mong damit. Ito ang tinatawag na intellectual foreplay. Kinukuha mo ang kanyang isip, interes, at pangarap. Ikatlong paraan, ang elemento NG sorpresa. Ito ay tungkol sa maliliit at hindi inaasahang sandali na nagpapakita ng iyong pagmamalasakit. Hindi ito tungkol sa malalaking regalo. Ito ay tungkol sa tuloy-tuloy na pagiging maalalahanin. Halimbawa, ang sorpresang pagdala ng paborito niyang kape barako sa umaga, pag-iwan ng isang maliit na sulat sa kanyang bag o baunan, o pagpapadala ng isang matamis na text sa gitna ng abalang araw na nagsasabing, iniisip kita. O kaya, ang biglang peguwi mong paborito niyang street food tulad ng kwek-kwek. Ang mga maliliit na gawaing ito ay lubos na nakakakilig dahil pinapatunayan nito na iniisip mo siya kahit hindi kayo makasama. Lumilikha itong isang kapaligiran ng tiwala at seguridad na siyang perpektong lupa para sa pagnanasa na tumubo. Ika-4 na paraan, ang kapangyarihan ng marahang haplos. Ito ay tungkol sa pisikal na koneksyon, ngunit hindi ito nakatuon sa pagkamit ng isang partikular na sensasyon. Ito ay tungkol sa pagpapahayag mapag-alaga sa pamamagitan ng iyong mga kamay. Isipin mo ang isang marahang masahe sa kanyang likod habang nanonood kayo ng pelikula, pag-alis ng hibla ng buhok sa kanyang muha o marahang pagilot sa kanyang mga papa katapos ng mahabang araw. Ang ito ay hindi direktang sexual, ngunit malalim na intimate. Kapag lumipat na sa mas personal na bahagi, ang susi ay ang pagbagal sobrang bagal. Gamitin ang dulongang iyong gadaliri. Ang katawan ng babae, mula lik hanggang binti, ay puno ng sensitibong bahagi. Ang layunin dito ay hindi maganap ng hot button, kundi ang simpleng pag-explore at pag-enjoy sa paglalakbay ng haplos ng makasama. Ika-5 paraan, pagbasa sa mga hindi sinasalita. Ito ay tungkol sa masusing pagbibigay pansin sa sinasabi ng iyong partner nang hindi gumagamit ng salita. Isang malalim na paghinga, isang bahagyang pag-ikot ng ulo, isang mahinang buntong hininga. Hindi ito mabasta-bastang reaksyon. Ito ay mapahiwatig. Isang lihim na wikangang pagnanasa at kaginhawaan. Halimbawa, kung hinahalikan mo siya at siya ay bumuntong hininga ng malalim, marahil ito ay isang senyales na bagalan, yakapin siya ng mas mahigpit o gawing mas malambing ang halik. Ang pag-aral na basahin at tumugon, sanggapahiwatig na ito ay isang superpower. Ipinapakita nito na ikaw ay isang sensitibo at matulunging manggigibig. Ang ang foreplay ay hindi tungkol sa kung ano ang iyong ginagawa, kundi kung sino ka bilang isang tao. Ito ay tungkol sa pagiging isang lalaking presente, matulungin,
at mapakmahal. Isang lalaking nagnanasa sa kanyang partner para sa kung sino siya, hindi lamang sa kung ano ang may bibigay niya. Nakausap ko ang hindi mabilang na mga lalaki na nagbago ngang kanilang pananaw at ang resulta ay halos palaging pareho. Ang kanilang mga partner ay nakakaramdam na mas ninanais, mas konektado at mas bukas. At ang nakakuha, mas dumadami ang kanilang mga kasiyasiyang karanasan dahil nawala ang presyon at ang fokus ay nasa kasiyahan ng isa't isa. Kaya, hinahamon ko kayo. Sa susunod na kayo ay makasama ng inyong partner sa isang intimate moment, subukan ninyo ito. Huwag isipin kung saan ito patungo. Maging presente lang. Halikan siya na parang unang beses. Hawakan siya na parang nag-explore kang isang bago at magandang tanawin. Alisin ang presyon, alisin ang ekspektasyon, at ay enjoy lang ang sandali. Ang numero 1 paraan ngang foreplay ay hindi isang trick. Ito ay isang kaisipan. Ito ay isang fundamental na pagbabago mula sa isang transaksyonal na diskarte patungo sa isang relasyonal. At masasabi ko sa inyo, ito ang isang bagay na lihim na inaasam nga kababayhan higit sa lahat. Salamat sa panonood. Ako si Dr. Rowena Bautista. Huwag kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe sa channel para sa mas maraming tips sa kalusugan ng kalalakihan, at i-click ang notification bell para hindi ninyo makaligtaan ang aming susunod na video. At gayang dati, alagaan ang inyong sarili,